Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, papasok na naman tayo sa panibagong episode at panibagong pamagat ng ating talakayin. At ito po ay ang Arba'una Majlisan fit Tarbiyah al-Imaniyah. Ang apat na pong pagtitipon kaugnay sa pang-edukasyong nagpapatibay sa ating pananampalataya. So ito po ay sinulat po ni Dr. Ali bin Abdurrahman Al-Hudayfi. So inipon niya, ito po si Dr. Ali ay isa siyang khatib sa Masjid An-Nabawi sa Madina at siya din po ay imam. Imam wa khatibun fi al-Masjid An-Nabawi Al-Sharif sa Madina Al-Munawwara. So dito niya sinimulan ang kanyang pangunang pagtitipon sa Al-Majlis Al-Awwal, Al-Adhkar As-Sabahiyya wal-Masa'iyya, ang paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa umaga at hapon. So ito ay malawak na usapin. So pipili lang tayo dito sa kanyang mga nabanggit. Halimbawa sa adhkar na ito o kaya ay pag-alala, paggunita na ito na kung saan ay protection natin mula sa anumang mapanganib na mangyayari sa atin, kasamaan, magkakaroon tayo ng protection. So, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ating relihiyong Islam, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itinuro niya na sa atin lahat ng bagay na dapat natin gawin. Pati nga pagpasok sa CR, may protection din tayong babasahin para tayo may pangalaga sa anumang pwedeng masamang mangyari sa atin. Una, kabilang sa mga paggunita na ito ang pagbabasa natin ng Ayatul Kursi. Ang Ayatul Kursi. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siya po ay pinagkatiwalaan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na magbantay po sa zakatul amwal. At may isang matanda po na nagkatawang tao. Then, isang demonyo, syaitan, nagkatawang tao, nagkatawang matanda. At sinubok niya si Abu Hurairah radhiyallahu anhu at siya ay nagnakaw hanggat siya ay nahuli ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At nung mahuli niya, sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kinabukasan ay dadaling kita sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. So sabi ng demonyo kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, patawarin mo na ako at hindi na ako ulit. Siyempre, demonyo yan, syaitan yan, sinungaling yan. Kinabukasan, di niya sinumbong ito, nakarating ito sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam niya, Abu Hurairah, alam mo, ano nangyari kagabi? Sabi niya, nahuli ko yung isang matanda na gusto magnakaw ng kayamanan ng zaka at yun, anong ginawa mo? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, pinakawalan ko. Bakit? Kasi nangako na hindi na babalik. Sabi niya, babalik yun. Babalik yun. Sunod na gabi, bumalik nga. Nahuli na naman ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabi, hindi kita pakakawalan kasi sinungaling ka. Sabi niya, hindi na ako babalik. Pakawalan mo lang ako. So dito, subhanallah, dahil nga siya po ay syaitan, demonyo, sinungaling, pinaka-leader, pinaka-pinuno ng sinungaling, talagang hindi tutupad yan. Sumunod na gabi, nahuli na naman niya. At yun nga, kinabukasan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang ginawa mo sa nabihag mo, nahuli mo kagabi? Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, Rasulullah, pinakawalan ko. Sabi niya, bakit mo pinakawalan? Kasi nangako na hindi na daw babalik. Subhanallah. Nangako na hindi na daw babalik. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinungaling yun at babalik yun. Siyempre, syaitan. Ngayon, pagdating ng gabi, bumalik na naman. So ayaw na niya talagang pakawalan yung syaitan na to. Sabi niya, hindi na kita pakakawalan, napakasinungaling mo. So sabi ng syaitan, ganito na lang, turuan kita ng babasahin na kapag binasa mo ito, hindi na ako kailanman makakabalik. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, basahin mo ang Ayatul Kursi. Basahin mo ang Ayatul Kursi hatta, sabi niya, wala yakrabuka syaitanu hatta tusbih. So basahin mo ang Ayatul Kursi sa umaga o sa hapon hanggang sa umaga at ikaw ay magkakaroon ng proteksyon mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan ay tinuro ng syaitan, basahin ng Ayatul Kursi para hindi na makakalapit ang demonyo sa kanya. Kaya sabi niya, وَقَالَ لِي لَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ
wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Subhanallah, siya mismo nagturo. Sabi niya, mananatili ka sa proteksyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hangga't binabasa mo ang Ayatul Kursi. At mananatili ka sa kanyang proteksyon at hindi ka malalapitan ng syaitan hanggang sa umaga. Pag kinabukasan, tinanong siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, anong ginawa mo sa nabihag mo kagabi? Sabi niya, pinakawalan ko yung Rasul. Sabi niya, bakit? Kasi tinuruan niya ako na magbabasa daw ako ng Ayatul Kursi at hindi na daw niya ako malalapitan. At magkakaroon akong protection mula sa syaitan. Sabi niya, totoo ang kanyang sinabi kahit na siya ay sinungaling. So, ibig sabihin, ang syaitan, kahit na sinungaling yan, may mga pagkakataon pa rin at ang taong masama, may pagkakataon pa rin magsasabi pa rin ng totoo yan. So, dahil dito, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na totoo yung kanyang sinabi. Ibig sabihin yung pag tinuro niya mismo yung Ayatul Kursi, tinuro niya mismo yung kalaban niya na aya na babasahin natin, which is ang Ayatul Kursi. Basahin po natin ito araw-araw para magkaroon po tayo ng protection sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa anumang kapahamakan na pwede mangyari sa atin. Pangalawa, ang huling dalawang akhir ayatayn min al-Baqarah fil masa. Babasahin naman natin sa hapon ang dalawang huling aya mula sa Suratul Baqarah. At sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man qara'ahuma fi laylatin kafatah. At ang sinuman na basahin niya ang dalawang aya na to ay sapat na ito sa kanya na siya ay magkaroon ng proteksyon mula sa anumang mapanganib at kasamaan at anumang mga problema na pwedeng dumating sa buhay natin. Pangatlo, as-suwar ath-thalath, ang tatlong sura, ang Suratul Ikhlas, ang Suratul Falaq, ang Suratul Nas. Ito, babasahin natin to sa umaga at hapon. Pag binasa mo ito sa umaga at hapon, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, takfika min kulli shay. Sapat na ito sa iyo sa lahat ng bagay na pwedeng mangyari sa iyo, mga kapahamakan, anumang hindi maganda mangyayari, sapat na itong Ayatul Kursi ay ang Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, at Suratul An-Nas. Kaya nga, sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, hajatun nas lil muawwidhataini asyaddu min hajatin lit ta'am wa syarab. Ang pangailangan ng tao sa dalawang sura na to, ang Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, ay mas matindi ang pangailangan nila dito kaysa inumin at pagkain. So abangan natin ang karugtong nito. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.